Nakakabobo magtanong sa anak. Panoorin mo hanggang dulo tong video to para malaman mo kung bakit. New day, new parenting content guys. Isang araw na naman para pag-usapan ng isang topic na nakasanayan na natin. Ano yan? Ang pagtatanong sa anak. Siyempre feeling natin guys, nagiging matalino yung anak natin pag nagtanong tayo sa kanila. Pero alam mo ba na hindi mo siya tinuturuang mag-isip ng sagot kasi mali ka magtanong. Give proper context guys, no? Malagi kong tanong sa anak ko pa nagbabasa kami ng storybook bago matulog. What color is that, Nak? Or what animal is that? Yung mga tanong na iisa lang ang sagot. Di ba? Yan yung feeling ko na tinuturuan ko ang anak ko. Yung feeling ko na tumatalino yung anak ko dahil sa tanong ko. Pero nag-research ako guys, no? Ang kada tanong pala natin sa anak natin, testing pala yan sa utak nila. Ang kada tanong pala natin sa kanila, para natin silang challenge mag-isip ng malalim. Kaya nung tinatanong ko siya ng what color is that, what color is this, what animal is that, what animal is this, hindi pala siya nag-iisip kundi nagre-recall lang siya. Pero after nun guys, no, nag-follow up question ako, nag-try ako. Why did the wolf do that? Biglang nag-iba ang sagot niya. Guys, tumigil siya ng ilang segundo tapos bigla siya nag-isip ng malalim. Diyan ko napagtanto guys na nakakabobo pala ang simpleng mga tanong ko. Answerable kasi by yes or no or kung ano mang ay isang one word lang. Dito ko na-gets guys, no? Hindi nagtuturo ng critical thinking yung pagtatanong ko sa kanya na may iisang sagot lang. Tinuturuan ko lang pala siya mag-memorize ng sagot. Kaya bilang resulta, hindi nagiging creative at hindi nagiging problem solver yung anak ko. Kasi paulit-ulit yung tanong ko, nagre-recall lang siya. Siyempre guys, supported din yan ng research. Ang bata daw na tinatanong ng open-ended question, yung tanong na yan, na walang mali o walang tamang sagot, yan daw yung magpapalakas ng kanilang neurons sa utak para sa logic at creativity. Kaya dapat yung mga tanong natin, napapaisip yung anak natin. Hindi siya nagre-recall lang. Ang lesson learned ko guys, no? Iwasan natin ang mga test questions o yung mga recollection questions lang. Gamitin natin ang pagtatanong para mag-isip yung junakis mo. Kaya ang acronym natin guys for today's parenting content, tatawagin po nating TANO or T-A-N-O. First letter natin guys, letter T or tanong. Meaning open-ended na tanong. Huwag kang magtanong ng yes or no lang ang isasagot ng anak mo. Tanungin mo siya. Kwento mo nga sa akin, Nak, ba't kaya naging ganito? Ba't kaya nangyari yan? Ba't kaya ginawa niya yan? Mapapaisip ang anak mo. Second letter natin guys, no? Analyze. Turuan natin sila mag-analisa. Sa halip na ituro mo sa kanila yung solusyon, tanungin mo sila. Sige nga, Nak, i-analyze natin. Ba't kaya nagkagulo yan? Something na ganyan, di ba? Hayaan mo siyang mag-isip ng dahilan at ano nangyayari talaga doon sa nakikita, pinapanood or binabasa ninyo. Third letter natin guys is letter N or next. Focus sa susunod na mangyayari. Turuan mo siyang magplano. Sa halip na tanungin ng nakaraan, tanungin mo siya. Sige nga, anak, anong next step natin dyan? Nung nangyari yun, ano kaya ang pwede natin gawin after that? Oh, Nak, ano kaya ang plano natin bukas? Anong gagawin natin? Hayaan mo siyang mag-isip sa open-ended question mo. Fourth letter natin guys, no? Own it. Hayaan natin sila mag-isip ng isasagot nila. Sabi nga natin, walang mali o tamang sagot sa mga tanong mo. Basta ang importante guys, sumagot siya mula sa sarili niyang critical thinking. At syempre guys, purihin mo yung effort niya, hindi yung correctness ng sagot. Yung effort niya mag-isip ang purihin mo. Kaya tandaan natin mommies and daddies, ang tunay na nakakatalino, hindi yung alam nila ang sagot, kundi yung alam nila ang proseso kung paano mag-isip ng isasagot. Syempre guys, dapat isipin mo rin yung age-appropriate question sa anak mo. Baka nagtatanong ka, pang grade school na yung anak mo. Kung i-kinder, pang kinder, pang nursery, nursery. Pag-isipan mo mabuti yung ibabato mong tanong sa anak mo. Ikaw, ano ang palagi mong test question sa anak mo na kailangan mo ng palitan ngayon? Share mo naman ang ipapalit mo na open-ended question dyan sa test question na sinasabi natin.